Okay, motion to dismiss at saka motion for a new trial. So, yung motion to dismiss is ginagawa kasi parang pakaramdam nung isang grupo through his or her attorney na wala namang kaso, no? Kung nakita ng abogado na wala namang kaso, wala namang dapat i-trial, so magfa-file sila ng motion to dismiss. Yun pwede nang gawin after receiving a complaint kasi yung defendant papadalhan niya ng complaint ng reklamo. So kung tingin nung kanilang abogado at nung tao na yun wala naman dapat i-trial, so magpa-file sila ng motion to dismiss. So lagay na lang natin sa ganun yun. Pag sinabi mo namang motion for a new trial, yun yung halimbawang may mali, may mga ebidensyang hindi na ipresenta, na may mga bagong ebidensyang lumabas. So para ma-reverse yung decision, motion for a new trial ang ginagawa. So yun yung mga sa batas natin na kailangan nating malaman, no? Yung mga motions, no? Pag may mga kumbaga yung i-reopen yung case. Kasi pag sinabi mong cold case, yun yung mga hindi na-solve. So, pag may mga bagong ebidensya, motion for a new trial. So, yun yung mga natututunan natin sa batas. No, importante yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi may mga ebidensyang hindi agad-agad na po-produce o hindi agad-agad na ilalabas. May mga witnesses na hindi agad-agad lumilitaw. Diba? So, yun yung mga bagay na natututunan natin na very sa atin sa pag-aaral natin as a citizen. Dapat alam natin to. Kasi dapat mapaghandaan din natin yung gastos nito. Then may gastos yung pagpa-file ng mga motions na to. So, dapat alam natin yan kung paano. So, ito yung mga bagay na dapat ginugugel. So, yun lang po.